Tara, pag-usapan natin ang isang napakagandang modernong alamat. Ito ay isang kwentong Pinoy na sumisid sa pinagmulan ng konstelasyong Virgo, pero higit pa roon, ito'y tungkol sa pagiging perpekto, sa pagharap sa pagkasira, at sa paghahanap ng tunay na layunin sa buhay. Mga bagay na siguradong makaka-relate kayong lahat. O sige, umpisahan natin dito. Isang malakas na paalala agad, di ba? At itong linyang to ang magiging pundasyon ng buong kwento natin. Isang kwento tungkol sa obsesyon sa perfeksyon, sa sakit ng kabiguan, at sa huli, sa pagtuklas ng totoong kahulugan. Okay, so, kilalanin natin ang bida ng kwento, si Virga, at pasukin natin ang mundo niya. Isang lugar na binuo at tumiikot sa perpektong kaayusan at kontrol. Alam nyo, si Virga ay hindi isang mandirigma o reyna. Siya'y parang isang napakagaling na arkitekto ng kalikasan. Bawat dahon, bawat buto, bawat patak ng tubig, dapat nasa tamang lugar. Kasi para sa kanya, yung perpektong kaayusan na yun lang ang pumipigil sa mundo para hindi gumuho. At dito na nga, dumating yung sandali na kinatatakutan ng bawat taong mitikuloso, ng bawat perfectionist, ang pagdating ng kaguluhan. Isipin nyo, yung mundong inalagaan at pinaganda niya ng libo-libong taon, ayun, biglang guguho na lang sa isang kisap mata. Isang nilalang na ang pangalan ay Chaos ang dumating at grabe, winasak niya lahat. Sinira ang mga bakod, pinaghalo-halo ang mga buto na dapat magkakahiwalay, at tinakpan ng maitim na putik ang malinaw na batis. Lahat ng pinaghirapan ni Virga, binura sa isang iglap. At yung pagkasira ng hardin niya, naging salamin yun ng pagkasira din sa loob-loob niya. Dito, bumagsak si Virga sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. At dito yung twist yung pinakamalaking kalakasan niya, yung pagiging sobrang mapansin sa detalye, yun pa mismo ang naging sumpa niya. Paanong nangyari yon? Kasi nakikita niya lahat, bawat putol na sanga, bawat maling pwesto ng bato, bawat butil ng dumi. Sa sobrang dami ng mali, na-overwhelm siya. Yung utak niya, nag-freeze, hindi na siya makakilos. Ito yung tinatawag na analysis paralysis. Kaya ayun, bumagsak na lang siya sa putik ng kawalan. Pero alam nyo, madalas, kapag nasa pinakailalalim ka na, dun talaga nagsisimula ang tunay na paglalakbay. Dito magsisimula ang pagbangon. Sa halip na isipin niya lahat ng sira ng sabay-sabay, may isang bagay siyang nakita. Isang maliit na bagay na pwede pang isalba. Isang butil ng trigo. At doon niya itinuon lahat ng atensyon niya. At dito na talaga nagbago ang lahat sa kanya. Nakakita siya ng isang rosas na nakaligtas sa bagyo. Baluktot, hindi perpekto, pero buhay. At doon niya na-realize na ang tunay na kagandahan pala wala sa perpektong korte, kundi sa tibay na makaligtas. So ito na yung malaking pagbabago sa kanya. Kung dati, ang mindset niya ay perfection is peace, ngayon, naging resilience is beauty. Mula sa pagiging obsessed sa itsura, naging pagpapahalaga sa tibay at kakayahan. So ano nang nangyari ngayong bago na ang pananaw niya? Dito, makikita natin kung paano niya binigyan ng bagong kahulugan ang kanyang layunin. Ginamit niya yung talas ng isip niya, pero hindi na para kontrolin ang lahat. Ginamit niya ito para maglingkod. Una, sinusuri niya ang problema. Pangalawa, ginagamot niya ang mga nasira. Pangatlo, tunuturuan niya ang iba. At pang-apat, pinamunuan niya ang komunidad para bumangon. So ang pinaka-importanting punto dito, hindi naman nawala yung pagiging metikuloso niya Nag-transform lang ito. Mula sa pagiging perfectionist para sa sarili, naging isang dedikasyon para sa serbisyo sa iba. Dahil sa pagbabagong ito, dumating siya sa kanyang huling pagsubok. Isang paghaharap na hindi tungkol sa lakas, kundi tungkol sa paninindigan at pilosopiya. At ito na yung sukdula ng kanyang paglilingkod. May isang mahiwagang gintong uhay, pero sa halip na itago niya para sa sarili, isanakripisyo niya ito. Ibinaon niya sa lupa para magbigay sustansya at buhay sa nasirang hardin para sa kapakanan ng lahat. At nang muli siyang harapin ni Chaos at isumbat sa kanya ang lahat ng kanyang pagkakamali, ang ganda ng sagot ni Virga. Sabi niya, oo, nagkamali ako. Pero yung mga pagkakamaling yan ang mga detalyeng bumuo sa karunungan ko ngayon. Wow, di ba? At dahil sa lahat ng ito, itinaas siya sa kalangitan. Naging konstelasyon siya, ang Virgo. Isang paalala magpakailanman tungkol sa ani, dedikasyon, at sa kapangyarihan ng paglilingkod sa kapwa. Yung bituin na Spica,
Yun daw yung gintong uhay na hawak niya. At ito na yung pinakapuso ng alamat na to, na ang totoong galing pala ay hindi yung pagiging perpekto at hindi nagkakamali. Ang tunay na kahusayan ay nasa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin at ayusin kung ano man ang nasira. Kaya iiwan namin kayo sa tanong na ito. Pag-isipan ninyo, saan sa buhay nyo ngayon, sa trabaho, sa pamilya o sa sarili nyo, maaaring mas mahalaga na piliin yung sapat na at mabuti kaysa habulin yung may ilap na perpekto?